Unang tanong ko bro, Dinmar. Mm. Official teaching ba ng Seventh-day Adventist ang topic mo ngayon na pinapatunayan? Yes or no? Unang-una, yes. Okay, yes. Okay. I am Catholic, I am alive, I am the gospel, I am the light. Brother Denmar Santiago ng Seventh-day Adventist, your time start now, bro. Okay, ayan. So, malaki ba yung aking screen, bro Rasha? Kita? Okay. Okay. So, magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. At ang inyo pong maliit na lingkod at ordinaryong miyembro ng Seventh-day Adventist, Brother Denmar Santiago, ay magpapatunay na ang Vicarious Filii Dei ay titulo ng Papa na equivalent ng 666 na bilang ng hayop sa Revelation 13. No? Hindi naman po naiiba ito kay Brother Stalwart dahil isa siyang dating Seventh-day Adventist. No? Alam na alam niyo yan. At isa sa mga dahilan kung bakit tayo lumayas sa dakilang Babylonia na ang Roman Catholic ay dahil sa doktrinang ito. Kaya very crucial para kay Stalwart na inigate ito sapagkat isa ito sa mga dahilan kung bakit tayo lumayas ng Roman Catholic. No? Yan. So umpisahan po natin ang ating presentation. Umpisahan ko po yung ating presentation. No? Ang sabi dito ng kanilang official magazine o newspaper, yung Our Sunday Visitor, yan, ni Reverend John F. Knoll, page 3 ng 1915 edition. No? What are the letters supposed to be in the Pope's crown? And what do they signify? If anything, the letters inscribed in the Pope's mitre are this: Vicarious Filii Dei, which is the Latin for the vicar of the Son of God. No? Nasa mitre umano ng Papa ang salitang ito na Vicarious Filii Dei. No? Nasa mitre, ha? Nasa mitre. No? So mamaya, kung hahanapin nyo yan, tiyak ako may papakita tayo. No? May ipapakita tayo na ginagamit talaga ng Papa, yung ebidensya na ginagamit ng Papa, no? Now, baka kasi sabihin nung ating katunggali, siyempre ito CFD ito, dedepensa ito, sasabihin niya, 616 yan, hindi 666. Okay. So ito, ang pinakauna, no, na manuskripto, 3rd century AD, ang nakalagay is 666. Yan yung Chester Beatty papyrus from the 3rd century, no, na siyang naisalin sa Greek as Novum Testamum, no, Greece, no, 28th edition. Ayan yung variant, ano. So ayan po ang pinakamaaga, 666, no. Yan. Next tayo. So, Irenaeus before Helwig. Kasi baka depensahan niya na naman. Galing na naman kay Andreas Helwig yan. Kailan lang yan eh. O, kailan lang lumitaw yung argumentong yan. Hindi po. Ang nauna dyan ay si Irenaeus. No? Si Irenaeus, sure na sure siya na 666 po yan. Ayan. Sa Against Heresies po yan. Ay sinulat ni Irenaeus na Bishop of Leon. No? Hindi po yan Roman Catholic. No? Hindi po yan Roman Catholic si Irenaeus. Ayun po ang aking tinitiyak sa inyo. No? Now, ang gravest sin daw is to deny the donation of Constantine. Mamaya mababanggit natin ito, ano yung donation of Constantine. No? This is the gravest sin. No? Kumbaga, ito ay equivalent of the mortal sin of the Roman Catholics. No? So, in 478, yung mga Kristyano ay sinusunog sa tulos, no? Dahil sa pagsisiyasat o hindi paniniwala sa donation of Constantine na ito, no? Yan, nabate yan sa kasaysayan, no? Ngayon, siya ay naging part din ng canon law. Ayan, no? Siya ay naging part ng canon law, no? Yung Vicarious Filii Dei become the basis of teaching for the Catholic canon law. No? The decretum was printed in 1500s and 1586. Onward is part of the Corpus Loris Canonici, no? O collection of canon law. Yan. So, ang sabi dito ng kasaysayan,
high dignitaries of the Roman Catholic Church, yung mga matataas na opisyal, at times employed vicarious filidae as a title or valid description of the Pope. Now, ngayon, inumit nila, tinanggal nila, kailan? Binura nila noong 1917. No, pero anong sabi? No? It still remains, no? Still rests largely in the foundations laid by the Corpus Juris Canonici, no? So nandun pa rin, nakabase pa rin, tinanggal lang yung word pero doon pa rin nakabase. Oh, so hindi talaga mapapasubalian. Ngayon, ano ba itong sinasabi nating ano ba ito sinasabi nating donation of Constantine? Ang donation of Constantine, ito ho yan. Yan, yung nakikita ninyong manuskripto dyan sa aking screen, yan po ang donation of Constantine. Ayan, so may binabanggit na vicarious filidae, no? Ang pinakaunang pope po na gumamit niyan ay si Pope Leo IX, no? The first pope who used is an official act and relied upon it was Leo IX noong 1054 against the Patriarch of the Constantinople who cites the donation of Constantine. Saan ho nakasulat yan? The 1913 Catholic Encyclopedia online at the New Advent website scan page of volume 5 entry on donation of Constantine. So sila po mismo ang umaamin na ginamit ng Pope, no? Ginamit 'yan ng Pope as an official act, no? Now, ito ho yung donation of Constantine na binabanggit natin, ginamit ho yan ng less than 10 popes. Mamaya yung less than 10 popes na babanggitin natin yung mga pangalan yan, no? So, papakilala ko muna sa inyo si Laurentus Valla. Si Laurentus Valla, siya ang nagsasabi na na-forge daw, no? Kasi baka sabihin ng ating katunggali, forged document yan. No, no. Dahil the Vatican condemns Valla's scholarly work by listing it in the Index Librorum Prohibitorum, the Index of Prohibited Books in 1559. So, sa conclusion nila, the donation of Constantine was held to be genuine for centuries. So, sa madaling salita, hindi po siya forged. Tunay po siya, sabi ng Vatican. Ayan. Next. Tayo. Ano pa? No? Sabi dito, kino-confirm ito ng 1913 Catholic Encyclopedia. Ano sabi? Bro, Na-out siya, bro. Si Ah. Dinmar Santiago. time stop muna natin ha. Okay mga kapatid, Mahina so yung ano niya. okay, babalik yan. Ayan. Brother, No. napuputol-putol Wala ka ng bro. signal. Oo. Ayan, try natin yun bro. 3 minutes na lang bro ha. 2 minutes and 56 Hello. seconds. Hello? Dinig ba ako? Hello? Dinig ka bro, dinig ka bro. Thank you. Okay, thank you. Okay lang ha. Okay, dinig ako. Okay. So, ito po ay ginamit ni Pope Leo IX. Maliit no? siya, bro, Ayan, ha? no? Sa kanyang PayPal letter. No? Okay, wait lang. Ano natin, ha? So, ginamit po siya ni Pope Leo IX. No? Yan po ang sigurado natin. Wait lang, ayusin lang natin yung ating PowerPoint, mga kapatid. Para makikita ni Bro Stalwart yung ating ebidensya. Kasi, sa ganitong argumento, kailangan may ebidensya tayo. Parang sa korte, kailangan mapapatunayan natin. No? So, ayan, ginamit nga siya ni Pope Leo IX, no? Sino pa pong gumamit? Si Pope Innocent III, no? Ayan. So, sa letter yan, o decretal ni Pope Innocent III, may vicarious filidae na nakasulat, no? Next natin, yan pa rin, no? Dalawa po, no? Dalawang decretal ni Pope Innocent III, mayroong vicarious filidae. Okay. Ito pangatlo. Ayan pangatlo po. Tatlo pa lang beses ginamit ito ni Pope Innocent III. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Sino pa ang gumamit niyan? According dito sa Catholic Encyclopedia pa rin, ang sabi, the Vicar of the Son of God, a title of the Pope.
Catholic Encyclopedia na po yan, ha? O, ano sabi? The title used by Pope Nicholas III is equivalent for the Vicar of Christ. No? Ayan. So, Vicarius Filii ho yan, mga kapatid. Ano? Ngayon, ginamit ho yan, ano nakasulat? Vicari Filii. No? Nagkamali lang ako dyan ng Vicarius po yan. Ayan po ay, na mali lang ng type, no? Yan po ay Vicarius Filii, no? Yan po sa Populi Romani, no, na Corpus Juris ng Canonici, no, na Liber Sextus. Yan, yan ay dokumento sa Vatikano, no? Okay. Sino pa po ang gumamit niyan? Si Pope Nicholas IV. Yan. Si Pope Nicholas IV po ang gumamit niyan sa Pontificarum Constitutionum. Yan, ginamit din ni Pope Nicholas IV yan. Ginamit din ni Pope John XII noong 1327. Ginamit din ni Pope John the 22nd. Ginamit din ni Pope Pius II noong 1459 sa Ecrabilis. No, yung Vicarius Filii. Ginamit ni Pope Pius II. At ginamit din ni okay, tapos na tayo kay John the 22nd, no? Ginamit din ni sino pa gumamit? Ito. Ayan, ginamit din sa Vatican, no? Sa Vatican. Okay, ito ay kailan ito? Ito bagong-bago, no? Bago-bago, the Vatican Council in its definition. Was in the 1871. Oh, the Vicar Son of God. Oh, ginagamit siya diyan, no? Thank you. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang unang presentasyon ng ating affirmative. Siyempre, dako tayo sa 7 minutes na presentation ng ating 7 minutes pagtatanong. Pagtatanong pa. Hindi 15 minutes, bro. Hindi 15 minutes yon. 10-7 lang tayo, bro. Kunti lang pala ang oras, no? Oh. Pwede ano naman ng ni Bradinmar, mukha, para makita yung mga kagwapuhan namin. Wait lang. Okay. Kino-close pa niya yung screen niya. Wait lang, hantayan natin. So mga kapatid, habang hinahanda ni Brother Denmar yung kanyang video, shoutout muna sa lahat ng nasa live dyan. At ayan, so 7 minutes para sa iyo, bro. Your time start now. Okay. At pwede rin siyang no. Bakit? Kasi wala namang kaming papa sa Roma eh. Objection, Mr. Moderator. Time stop. Okay, time stop muna. Unahin natin ang objection, bro. Wait lang, bro, Denmar, ha. Brother Stalwart, meron kang objection, bro. Ano yan? Mr. Moderator, nagtanong ako ng categorical, tapos ang sagot ng opponent ko, takbo, yes, or merong yes, merong no. O Okay. dapat categorical question, answerable, yes or yes, explain, no or no, explain. Okay. Yun lang po. Okay, so nag-object ka dahil doon sa Okay. pagpapaliwanag niya doon sa yes, pwede mo. Brother Denmar, counter objection, bro. Proceed, bro. Counter, meron tayong rules na kapag wala ang sagot doon sa kanyang tanong ay magpapaliwanag ako, no? Yun ang gagamitin ko. Kasi ang sagot ko is yes or no. Wala doon sa yes or no na Okay. gusto niya ako papiliin. Okay, so magde-decide muna ako, mga kapatid. So, ang gagamitin ni Denmar ngayon, ayon sa aking nadinig, yung 10 segundo ng pagpapaliwanag dahil wala doon yung sagot mo. Tama ba, bro? Okay, Yes. so pinapayagan ko yan. 10 seconds, bro. Proceed ka sa sagot mo. Okay. Yes, official doctrine namin yan, yung about sa prophecy. And no, because wala kami Santo Papa, no? Kaya, Next question. Kaya yan po ang aking Okay. Next question. Sabi mo, yes, official doctrine nyo yan. May hinahawakan akong 70 Adventist fundamental belief. Saan sa 28 fundamental belief ninyo ang pinapatunayan mo? Kasi sabi mo, yes. Saan dito banda? Time stop. Objection mo na. Affirmative, ano yan? Ang rules natin sa unang presentation, ang itatanong lamang ay base sa presentation ng affirmative. Counter objection, Mr. Moderator. Counter objection. Okay. So, ganito, bro.
Bro Denmar, gusto ko lang klarihin, Wala dyan sa rules. teka bro. Gusto ko lang klarihin, Bro Denmar, na ginagamit nyo yung rule natin na kung hindi niya inilatag ay hindi mo sasagutin sa first cross. Tama ba? Yes. Okay. Yes, So, wala ganito, ko bro. na clips. Okay, so ganito bro. During kasi pag ganito, wala kasi tong counter objection. Either nagsasabi siya ng totoo or nagsisinungaling si Brother Denmar. Pag sinabi niyang hindi pa niya nilatag yan bro, ay automatic next question ko yan. At sa rebuttal bro, pwede mong i-question yan ha. So proceed muna tayo. Another question. Wala. Hindi pwede maka-counter, Mr. Moderator. Wala naman sa rules yung sinabi ni Denmark. Yes bro, yung rule kasi na ginagamit ni Denmar ngayon ay yung sa first stand doon lang dapat magtanong sa nilatag ng katunggali at kung tinatanggi niya, tinatanggi niya na nilatag niya yan ay automatic in the next question ka yan. It's a rebuttal doon na pwedeng itanong ang lahat. So, ito yung ginagamit niya ngayon bro. Either nagsasabi si Brother Denmar o nagsisinungaling siya. Sa moderator, next question ko to. Proceed bro. Okay. Next question. Sa mga ginamit mo na mga referensya, sinabi ba dyan na ang vicarious felony ay ang 666? Yes. Next question. Next question. Sabi mo yes. Saan sa nilatag mo dyan na sinabi ang vicarious felony ay 666? Lahat. Next question. Lahat. Sabi mo, bigyan mo ako ng isa lang. Basahin natin. Ipabasa natin sa moderator. Objection, moderator. Time stop. Objection. Anong objection, Brother Denmar? Hindi niya po tungkulin ang mag-utos. Ang gagawin dapat ng negative, magtanong, hindi mag-utos. Okay. So, meron ka bang counter objection doon, bro? Or maghahatol na ako? Counter ako, Mr. Moderator. Proceed, bro. Ang counter ko po, sinabi niya lahat ng nilatag niya ay mababasa ang vicarious felony ay 666. Hingi lang ako, Mr. Moderator, ng dalawa lang sa nilatag niya. Tapos kung mabigay niya, pwede pakibasa, moderator. Yun lang. Okay. So, ganito, magde-decide muna ako. Doon kasi sa tanong na bigyan mo ako ng ganito, is ang iniisip kasi ng affirmative is iniutusan mo siya. So, ganito na lang ang gawin natin. Ipaulit ko muna yung tanong, bro. At gawin natin question mark, bro, ba? Doon sa huli, ha? Para maging question siya. So, proceed ka muna, Brother Stalwart. Pakiulit yung tanong, bro. Okay, sinabi ni Denmar Santiago na yes, mababasa ang vicarious felony ay 666 sa mga nilalatag niya. Sa Catholic Encyclopedia na ginamit mo, nandyan ba ang vicarious felony ay 666? Yes, nandyan. Next question. Okay. Sabi niya nandyan. Ngayon, ipakita mo ngayon kung nasaan ang vicarious felony ay ang 666 sa Catholic Encyclopedia. Objection, moderator. Time stop ulit. Objection. Affirmative, ano yan? Objection ko, Mr. Moderator. Nag-uutos na naman siya, sabi niya, ipakita ko. Kanina ko pa po ni-present. No? Kanina ko pa po ni-present yung act. Okay. So, ang objection dito, again, yung phrase daw ng tanong ay nagpapakita ng pautos. Brother Stewart, meron ka bang counter objection doon or i-rephrase mo yung tanong mo? Counter lang, Mr. Moderator, hindi yun pag-uutos. Sabi ko, kung pwede, ipakita niya dito sa mga nanonood sa Catholic Encyclopedia na ang vicarious felony ay 666. Okay. Yun lang. So, ganito, magde-decide ulit ako. Again, yung tanong na pwede, kung pwede. So, is answerable yan ng yes or no, Brother Denmar, ha? So, proceed ka muna, bro, sa sagot mo, bro. Proceed ka, bro, Denmar. Okay. Pwede ba daw? Pwede. Yes, pwede. Ipinakita ko na kanina. Ngayon, problema mo ngayon yan kung hindi ka nanood ng presentation ko. Okay? So, problema mo yan. Hindi ko burden yan. Okay? So, nag-present daw kanina, nakita ng viewers. Hindi mo ngayon kung hindi mo alam yan. Moderator, objection? Objection, time stop. Okay. Anong objection, bro? Siya yung
affirmative dito. Tapos kailangan niyang i-show sa mga nanonood yung ginamit Okay, niyang okay. Catholic Encyclopedia para makita natin doon. Okay. Kasi siya yung nagdadala Okay, wait ng lang, burden of proof ngayon. Okay, wait lang bro. So sa objection kasi bro, naghihintay ako ng any bro ba, doon sa ating nilabag or something. However, nag-object ka doon kung paano sumagot siya kanina. Napapansin ko kasi bro, yung tanong mo pwede, sumagot naman siya ng pwede, pero doon sa paliwanag bro, yun yung paliwanag niya. At tinatanggap ko yun bro ha, either tama or mali para sa'yo. So proceed ka muna brother sa exam. Okay. Sabi niya hindi forged. Sabi ni Samuel Bakyuki na yung Vicarious Filii na nilagay sa tiara ng Santo Papa ay forged. Sinong paniniwalaan natin? Si Dinmar Santiago o si Samuel Bakyuki? Sagot. Objection, moderator. Okay, Objection. another objection. Anong objection bro? Hindi ko po nilapat. Yung ulat ko ba po? Kaya next question. Okay, ayon sa ating rules, either nagsasabi ng totoo or hindi, basta sabihin niya na hindi ko pa nilatag yan, next question automatic yan. Sa susunod, sa rebuttal pwede yan. Next question. Mr. Moderator, objection please. Okay. So pasok natin to objection. Objection to ng negative. Proceed bro. Sa rules na binigay ni Dinmar Santiago, wala po yan dito na ang nilatag lang ang dyan ay itatanong. Wala po dito, Mr. Moderator. Kaya hinahabol ko siya dyan eh. Okay. However bro, ganito bro, wala kasi akong kinalaman sa mga usapan nyo outside sa platform ko ba. At alam naman natin, 'di ba kanina na nag-agree kayo sa lahat ng binasa ko at kasama yan sa ating rules bro, yung sa Yes, Moderator. rule number 5. Sa binasa mo, Moderator, wala dyan ang roles ni Dinmar na pag dyan lang tatanungin sa pinapatayo niyang paksa. Okay, ang ginagamit ni Brother Denmar ngayon bro, itong rule number 5. Sabi dito bro, Yes. sa first stand, doon lang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali. At kung tinatanggi niya, ay automatic next question ko yan. So ito yung sinasabi ko bro, na tinatanggi niyang inilatag niya yan. So i-automatic next question ko yan. So proceed ka bro. Okay, Either okay. bro ha, nagsasabi siya ng totoo or hindi. Sa moderator, nagde-decide lang ako pag ginagamit niya to. Proceed ka bro. Okay. Sa calculation ng Vicarious Filii, kailan naging, sa Roman numerals, kailan naging U ang kailan naging 5 ang letter U? Objection ulit ako, Mr. Moderator. Time stop. Another objection, Brother Denmar. Ano to? Objection ulit ako. Wala pa ako nilalapag na calculation. Wala pa po. Kaya next question ulit. Magtanong siya sa ni-present ko. Okay. Dami ko ni-present. Okay na, Brother Denmar. So, another next question to. Tinatanggi niyan. Nilatag na daw niya yan. Okay. Ginamit mo ang Sunday visitors. No, ginamit mo ang Sunday visitors. Alam mo ba na niretract yan ng author nung 1922, yung kanyang unang publish? Alam mo ba yan o hindi? No. Ang sagot ko, no, hindi. Bakit? Kasi may very recent yan 2015 edition. Mamaya papakita ko sa yung copy ng 2015 edition ng Sunday Visitor. Yan, so hindi po nagbabago ang sulat sa Sunday Visitor. Next question. May 2015 Next question, edition. please. Okay, dahil hindi mo pala alam yan, yung ginamit mo na Sunday Visitor nung April 18, 1915, page 3. Hindi mo pala alam. Bakit mo pa ginamit na niribat na pala yan ng author nung July 23, 1922? Bakit natin ginamit? Kasi inuulit ka po sa 1934 at 2015 edition ng Our Sunday Visitor. Mamaya ilalatag po yung 2015 edition. Okay. No? Sinasabi doon ang Vicarious Filii na title ng book niya. Next question. Yung mga ginamit mo na mga referensya
may mga hawak ba yan ng mga SDE ngayon, yung mga libro na yan? Yes, hawak namin yan. Ngayon, may copy kami yan. Next Okay. question. Next question. Dahil hawak mo pala yan, pwede ka bang magbigay ng isang libro lang, ipakita mo lang dito sa kamera na hawak mo yung libro na yan? Again, objection, moderator. Time Objection. stop. Okay, objection. Affirmative. Ano yan? Inuutosan niya na naman ako ipakita ko yung libro. Mr. Moderator, Kaya counter? Okay, wait lang bro. siya. Okay, bro Denmar, nakuha ko na bro. Counter objection, negative. Mr. Moderator, di po yan pag-uutos, panunuyo po yan. Pwede ba? Hindi po yan, kung Okay. pwede ba, ipakita mo, hindi po yan pag-uutos, panunuyo Okay. po yan, Mr. Moderator. Okay, so magde-decide ako. Again, ito yung kanina na that is answerable by yes or no bro, na pwede ba? So bro Denmar, tinatanggap ko yan as a valid question ha. Proceed ka bro. Sasagutin mo ba bro? Or magte-10 seconds? Oh, ito sasagutin ko. Sige bro. Yeah. Yes. Hindi ko papakita. Bakit? Hindi ko papakita. Bakit? Ito yan eh. Ibig sabihin yan, wala kang hawak yan. Hindi ko ibibigay ito sa'yo. Yan. Kaya hinihingi mo kasi wala kang hawak yan. Hindi mo alam yan. Next question. Okay. Sa mga ginagamit mo, sa mga nilalatag mo, puro naka-type yan sa laptop. Alam mo ba na pwedeng baguhin ang statement na yan? Yes or no? Oh. No. No, bakit? Kasi nga, meron kaming libro niyan. Ikaw wala. Kaya hinihingi mo kasi ikaw nga wala kang copy niyan. Gusto mong magkaroon kasi hindi mo alam yan. Kaya next question. Next question. Okay. That's 1 minute. Sabi mo, binabalik-balik mo talaga, iniulit-ulit mo talaga na meron kayong libro, meron kayong hinahawakan. Ngayon, bigyan mo kami kahit isa lang na hinahawakan dyan, no? Kung pwede lang, bigyan mo kami kahit isa lang. Pakipakita mo lang sa screen, hindi ko man yan mahawakan kasi cellphone tayo, nasa camera lang tayo. Ipakita mo lang para sa mga nanonood. Uulitin ko ang sagot. Hindi ko papakita. Bakit? Kasi, wala ka nga niyan, kaya nga gusto mo makita. Kasi hindi mo alam yung referensyang yan eh. Basag ka dyan eh, kasi nga, wala kang hawak na ganyan dokumento. Sa pagre-research mo sa Roman Catholic, hindi mo Next pa question. nakikita yan. Next question. Okay, next question. Sa paksa mo, patutunayan mo ayon sa Biblia. Sa Biblia, mabasa mo ba dyan ang vicarious filii sa Time. King? 7 minutes. Okay. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang unang pagtatanong ng ating negative. At bago natin puntahan ang ating negative first stand mga kapatid, shoutout muna syempre sa ating mga nasa live. Kay Sister Genevieve, wala yung comment niya. Shoutout din kay Kino Magno, relax lang, wag magsalita ng makaka-trigger na patulan ka rin ng masakit na salita. Shoutout din kay Ray G, kalayo sa tubag ni Denmar. Sabi naman ni Christian, hahaha, nganong di man na siya magpakita og reference. Dapat ipakita niya nga ang 666 wala. Okay, ang bilis ng comment natin mga kapatid. Ito, 666 mao ang Vicarious Filii. Tumatalon talaga. Kay naaman niya ang burden of proof. Ayan. Shoutout din kay Angelo Peria. Bro Stewards sa nilatag. Teka ha. Pasensya na. Dito na lang ako mag-umpisa sa baba. Kasi tumatalon yung ating comment. Shoutout kay Angelo Peria. The statement yung i-search sa Google. Sabi ni Adante, Denmar, nagpasikat lang yan. Laos agad. Shoutout din kay Prince Dominic Ogalde. Mr. Moderator, bawal sa professional debate yan na hindi ipapakita ang reference. Because sa debate, ang reference ay ang burden of proof. Shoutout din kay Jezreel, ni subay sa rules si Denmar. Dili pareha ni Stillward. Sige ra og ka-foul.
Choy Dong Rim. Ha ha ha. Unsang klase nga ebidensya dili man ipakita. So mga kapatid, by the way ha, nagtataka kayo kung merong mga Bisaya tayo mga kapatid na nagko-comment. So so shout out lang sa inyo diyan. Ayan, kay Jacob Oknayad, batia ka debate aning Denmark oy. Tinalawan man na imo Brad Denmark. Shout out din kay Ronald Moratas. Ayan, dahil puro lang sila SS, walang proof na nabasa yan sa actual reference. So mga kapatid, tuloy-tuloy lang tayo dito at bibigyan ko ng 10 minutes sa unang pagpapahayag si Brother Stalwart ng Roman Catholic Church sa kanyang pagiging negative. Your time start now, bro. Okay, natawa ako nitong opponent ko kasi hiningan ko ng mga libro, hindi makabigay. Ako ngayon, bibigyan kita. No? Bibigyan kita, Bro Denmark. Huwag magsinungaling. Alam ko yung mga style nyo. Andito yan, no? Sa The Great Controversy, sa footnote yung ginagamit mo. Yung Juris Canonici, may The Great Controversy ako dito eh. Sabi mo na ang Santo Papa, yun ang nagdadala ng marka ng 666 yung Vicarious Filii. Which is wrong yan kasi gagamitin ko itong Bible ng King James Version of Biblia. Galing ito kay Pastor Casio eh. Binigay ito ni Pastor Casio nung Sabadista pa ako. Dito sa kaniyang verse sa Revelation 13, verse 18, sabi dito, "Here is wisdom. This is the wisdom of God. Let him who has understanding count the number of the beasts." The idea is that is the number of a man, not of God, which means he will give account to Jehovah, who he has repeatedly blasphemed. For it's the number of a man, and his number of 606. It is the number of a man, not a kingdom, not a religion, not a dispensation, but a man. The number will be 666. Ito din, Maro, papakita. Ikaw, puro ka lang computer dyan eh. Ini-edit mo yung iba dyan eh. Ngayon, bakit number of man, no? Hindi mans, hindi maramihan, no? Number of man yan kasi sa itong Biblia ko, ang Biblia, pangalan ng tao, no? Pangalan ng tao. Ngayon, titingnan natin itong libro ng Sabadista. Tinatawag ito na He is coming, get ready for the end time countdown. Bakit man ang tinatawag? Ang may akda ng librong ito ay ang ito na libro. Ito yung cover niya. Ang may akda nito ay ang tinatawag dito na copyright 2008 by Publishing Ministries Department, General Conference of the Seventh-day Adventists. Tapos sa likod, galing ito sa South Philippine Union Conference, Upper Carmen, Cagayan de Oro City. Sino yung sinasabi ng King James Version na Biblia na ang nagdadala ng 666 hindi religion pala, kundi yung ano pala, isang tao. Dito sa page 30, sabi dito, Jose Luis Miranda, born in Puerto Rico, has two tattoo with the number of 666 on his forearm. He claimed to be both Christ and he Antichrist because he teaches a different message from the one proclaimed by the suffering Jesus. Sabi pala ng libro ng Sabadista, ang nagdala pala na, ang tao pala na nagdadala ng 666 ay si Luis Miranda. Sinong nagsabi? Ang General Conference na mga Sabadista, ang General Conference of Seventh-day Adventists, yun yung nagsabi. Ito. Tapos kanina tinanong ko si Dinmar, official teaching ba yan na ang Vicarious Filii ay 666 ang katumanan sa Bisaya ay ang Santo Papa? Sabi niya, oo. Tapos hinihingian ko sa may hinahawakan akong 28 fundamental belief. Hiningian ko sa dito kahit isa lang, wala siyang maibigay. Walang maibigay si Dinmar, no? Ubod ng kasinungalingan niyang ganyan. Tapos sabi ni Samuel Bakyoki, ito, mas maniniwala ako dito kaysa kay Dinmar at saka lalo na sa
mga pastor ni Dinmar na ah, nag-ilad sa kanya. Sagol-sagol na lang ng akong kuan moderator ha. Ako ang dialect. Sabi dito sa The Mark and the Number of the Beast by Samuel Bakyuki, PhD, retired professor of theology, Andro University of the Seventh-day Adventist. No? Isang professor ng Seventh-day Adventist. Sabi ni Samuel Bakyuki, sabi niya, our church, no? Sabi niya, our church use the forged documents. Dinmar, anuhan mo to? Pakinggan mo to. Sabi ni Bakyuki, ang ating simbahan, sabi ni Bakyuki, gumagamit ng forged documents. Sabi niya dito, the truth, sabi niya dito, our church are use the forged documents. Sabi niya, the vicarious filii which in the tiara, no? Sabi dito. Babasahin ko lahat. The donation of Constantine lies in the fact that the forged document was used by 10 popes over the period of 6 centuries to ascend. Anong sabi niya? Hindi pala totoo itong mga dokumento na ginagamit ng Seventh-day Adventist, lalo na yung sinabi nilang sa tiara. For over 150 years, sabi dito, to suffers bill a work pleasing in the index, the list of the forbidden books. Finally, the donation of Constantine to be the forgery, but only after Cardinal Cesare Borromeo published his famous Ecclesiastical Annals in 1992, in which he admits the donation to be a fraud. Ano yung fraud? Panluloko. Katulad sa ginagawa ngayon ni Dinmar. Nanluloko ng mga tao para sabihin na tama na siya. Sabi ni Samuel Bakyuki, so it has been wise for our Adventist Church to abandon the traditional numeric interpretation of vicarious filii, which lack both exegetical and historical support. Sino nagsabi? Yung professor ni Dinmar Santiago na si Samuel Bakyuki. It is unfortunate that some Adventists view as apostasy the change from the numeric to a symbolic interpretation. Kaya nagkahiwalay-hiwalay na ngayon yung mga Sabadista dahil sa interpretation na yan. Sabi ni Samuel Bakyuki, years ago, one of our leading evangelists when in Rome, page 19. Years ago, one of our leading evangelists when in Rome secured some impressive pictures of one of the tiaras, but the photographs were without any wording of any sort on any of their 3 crowns, front or back. Sabi ni Samuel Bakyuki, one of our leading publishing house and general conference to whom the altered photograph was submitted emphatically rejected. It is a misleading and deceptive and refused to allow it use. Sabi dito, Dinmar, huwag nang ipapagamit sa inyo ang interpretasyon na yan. Ngayon, ginagamit mo pa. Kaya si Bacalaris ayaw nang gumagamit ng interpretasyon na yan. Kasi nakabasa si Bacalaris ng ganyang interpretasyon. The first in the frequent, our Adventist Church to prove, sabi dito, the first is the frequent, are asking our Adventist Church to prove the vicarious filii is an official papal title that has been used in official documents and inscribed in some papal tiara. No, that the title is no proof can be found. Sabi ni, sino may sabi? Si Samuel Bakyuki. Our General Conference leader have taken this attack seriously, and it time the event set up a special study committee to look for sources supporting our claim. Elder Leroy was sent by the General Conference to the Vatican on a special mission to find the need documents, but his effort proved to be futile. Walang saysay. Sabi ni Samuel Bakyuki, walang saysay ang effort ni Leroy kasi walang nakalagay diyan na sulat, no? Walang nakalagay diyan na sulat na vicarious filii sa titulo ng Santo Papa. Wala nakalagay dyan.
Sabi dito, the identification of the number of 666 with the vicarious piety cannot be exegetically supported by Revelation 13:18. Klaro yan. Sino nagsabi? Yung professor ni Dinmar Santiago. Si Samuel Bakyoke. The identification of the number of 666 with the vicarious piety cannot be exegetically supported by the Revelation 13 because the text does not say the meaning of 666 is to be found in the added numerical value on the letters of a name. Yung vicarious piety, hindi yan pangalan eh. Ang nakalagay sa Bible, pangalan ng isang tao. Pangalan ng tao. Tapos ano ang ginawa ng mga sabadista? Kinikwinta-kwinta nila. Kaya tinanong ko si Dinmar kanina, kailan naging sa Roman numerals, kailan naging number 5 ang letter U? Walang masagot. Thank you, Mr. Moderator. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang unang presentasyon ng ating negative Brother Stalwart ng Roman Catholic Church. At syempre dako tayo sa unang pagtatanong din ng ating affirmative sa negative. Brother Denmar Santiago ng Seventh-day Adventist. Your time start now, bro. Okay. Tanong. Okay. Teka, may tumutulog na electric fan dyan. Sino yan? Okay. Ang una kong tanong ito. Ang sabi dyan, it was forged but used for many centuries. No, dyan sa binasa mo. Di ba? Yes or no? No, wala pong nabasa dyan. Meron. Ito ha, yung pinakaunang linya mong binasa. Ang sabi diyan, it was forgery but Time stop. Bro, Denmar, napuputol ka, bro. By many centuries. Bro, Denmar, napuputol ka, bro, ha? Na-cut yung mo, yung tanong mo. Reconnect mo na si Dad. Okay mga kapatid, so shoutout mo na sa lahat ng nasa live dyan, ha? At tingnan natin. Shoutout kay Adante, kay Christian, kay Saldong Baki, kay Person Casas, ayan mga kapatid. Sige bro, Denmar, try natin yan bro. Proceed ka bro, pakiulit yung tanong. Okay yun. Ito ha, ito follow-up question. Mo yung pinakaunang linyang binasa mo. Ang sabi mo, diin mo pa nga, it was forged but used, no? In many centuries. Ang sabi ko. So, ibig sabihin, no? Hindi mo na pinaniniwalaan yung binasa mo na pinakaunang linya na binabasa mo dito. Yes or no? No po, kasi mali po yung pagkaunawa mo. Ikaw yung ikaw na nakikinig, hindi ganyan yung pagbasa ko. Babasahin ko. Sabi dito, the donation of Constantine lies in the fact that these forged documents was used by the 10 popes. Next question. By the 10 popes. Next question. Ano sabi dyan? Used by the popes. Nakasulat ko dyan, used by the popes. Yes or no? Okay, ang nakasulat, no. Nakasulat dito, no. Kasi, tutuloyan ko pagbasa. Sabi dito, but used by the Pope allegedly to assert, allegedly. Allegedly. Ang sagot ni, ang sagot ni Bakyoke, allegedly. Ginagamit na, allegedly. Okay. Next question. Okay, next question. Ngayon, saan wala tayong makikita? Sa mitre ba o sa tiara? Pakiulit ang question. Time stop muna, time stop. Question ha. Saan daw tayo walang makikita according kay Bakyoke? No? Sa mitre ba o sa tiara? Tiara. Okay. Sabi niya. Okay, sa tiara wala. Wait lang bro, Den. Wait lang bro, Den. Hindi pa ako tapos. Kasi hindi pa kita na ganito bro. So, ano ko lang bro kasi nagbibilang din naman ako ng 3 segundo pag hindi na nagsasalita yung ating sumasagot ha. Pero as long as hindi ako nagsasabi,
tuloy-tuloy pa yung time niya. So ano ko na lang nadinig naman natin. Brother Salwart, proceed ka muna sa sagot mo, bro. 20 seconds. Okay, sa tiara po, sabi ni Bakyoke, Adventist mid people, tiara. Ginawa-gawa nyo lang, ha? Ginawa-gawa, which obviously do not belong to the Vatican collection of tiaras. The use of the fraudulent. Anong fraudulent? Mapanling lang yan. Yung ginawa mo ngayon din, Mar, mapanling lang yan ba? Next question. Next question. Next question. Okay, next question, Bro Stalwart. Ano ba ang topic natin? Ano ba topic natin? Yun ang tanong ko, ano ba topic natin? Ang topic natin, patutunayan mo na ang Vicarious Filii ay 666 at ang titulo ng Santo Papa, equivalent 666. Yun yung pinapatunayan mo sa bilang ng hayop sa Revelation 13, which is hindi mo napapatunayan yan. Next question. Okay. Next question. Okay, next question. Sa madaling salita, ang pinag-uusapan natin ay title at hindi tiara. Yes or no? Okay. Ang pinag-uusapan natin ay Vicarious Filii ay titulo ng Papa. Tapos hindi mo ako malinlang kasi dati akong Seventh Adventist. Ang Vicarious Filii ay ginawa nyo dyan sa tiara ng Santo Papa, which is wala yan dyan. Ang title lang, ang Vicarious Filii. Okay. Linawin natin, ha? Linawin natin. Ang nakasulat ba sa ating proposisyon, patutunayan ko na nakasulat sa tiara ng Santo Papa yung Vicarious Filii, yun bang ating pinag-usapang paksa? Yes or no? No, ang pinapatutunayan mo po ay ang Vicarious Filii ay titulo ng Papa na equivalent ng 666 na bilang na hayop sa Revelation 13, which is hindi mo napapatutunayan kasi ang official title ng Pope hindi kasali yung pinapatunayan mo. Next question. Okay, kaya nga mapanling lang. Okay, next question. Okay, next question. Now, ngayon, yung binabasa mong libro, hindi mo ba alam na mayroon na kaming modern position sa Vicarious Filii bukod dyan sa kay Leroy Froome na 1940s or from 1915 to 1940s. Yan position na yan. Meron kaming modern position. Aware ka ba doon? Yes or no? Okay. Yes, ang alam ko na hanggang ngayon ginagamit pa rin ito ni Dinmar Santiago at hindi na ginagamit ni Bacalares. Kaya nagsumbagay na kayo ni Bacalares. Kayo na nagdidebate ni Bacalares. Si Bacalares hindi gumagamit ng ganitong calculation, samantalang ikaw ay gumagamit. Sinong totoo ninyo ni Bacalares? Next question. Okay, next question. Ang tanong ko ay patungkol sa modern position namin. Saan sa aming mga dokumento from 2015 to 2024 mababasa ang kaparehong statement ni Leroy Froome? Saan? Okay. Wala na kayo mababasa kasi pinagsasabihan kayo ni Bakyoke na iiwan nyo na yan. Sabi ni Bakyoke, sabi ni Bakyoke, sasagot pa ko ha, wag mo na. Sabi ni Bakyoke, so has been wise our Adventist Church to abandon that traditional numerical interpretation. Tapos ngayon, hindi mo ina-abandon yan. Hindi ka wise. Next question. Okay. Tawa Sa madaling salita, hindi ka aware sa modern position namin sa General Conference within 2015 to 2024 concerning the Vicarious Filii position. Okay. Wait lang, bro. Yes. Okay, proceed. Yes, aware ako na ang ginagamit nyo pa ring interpretasyon itong pinapatutunayan mo kasi pinapatutunayan mo yan eh. Kung may modern pala kayo, bakit hindi mo ginamit? Bakit ito pa rin ang ginagamit mo? May modern pala kayong interpretasyon, bakit hindi mo ginagamit yan sa proposition mo? Next itong traditional na interpretasyon ginagamit mo, ano ka? Next question. Nauli ka tuloy. Okay, next question. Okay, kung aware ka sa ating modern position. Time. 7 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid. Merong tumutunog. Wala bro. sa akin.
Ayan. Wala sa akin, ha? Mag-mute nga Akin. kayo. Tingnan natin. Ayan, Ayan. mute. Ayan, mute ko na kayo. So mga kapatid, dyan nagtatapos ang first stage ng ating debate at shoutout muna sa ating nasa live kay Christian. Ang galing mo talaga magtagilid, bro. Ha ha ha, nagsumbagay na. Shoutout din kay Leluch Lavena, ang isang 6 sa 666 bilang ng RCC, hindi ng papa na individual lang. Kung siya lang, madaling matapos ang buhay niyan. Shoutout din kay Rosby Alihabo, Denmark, hindi makalusot. Shoutout din kay Fel Du Jr. Banati Bro Denmark. Hehehe. Shoutout din kay Adante, makinig, wag puro kalokohan ni Denmark sa documents. Sabi ni Bien Relampagos, go Bro Denmark, God bless. At sabi naman ni Ronald Jarumay Moratas, pa-shoutout Kuya Rasha. Ayan, shoutout sa inyo. At si PJ Talaba, go Stalwart BN Hong. Ayan. Shoutout din kay Asaldong Baki, ikaw ang maglana, kaliwat ka og manlulutos nga RCC. At shoutout din dito kay Erson Casa, sakpan ang pagkabakakon sa SDA. So mga kapatid, tuloy-tuloy lang tayo dito mga kapatid at nahanda na ni Brother Denmark yung kanyang rebuttal. Ayan bro. Okay bro, 10 minutes bro. Your time start now. Naka-mute ka bro Denmark ha? Baka nagsasalita ka. Naka-mute ka bro ha? Nakamute ba ako? Hello? Yes bro, yan, Hello, yan, hello, yan. hello. Yan. Okay na. Okay. So, mga kapatid, no? Dahil hindi matutulan ni Stalwart ang ating nilalatag, no? Siya po ngayon ay nalagay sa isang malaking kahihiyan. Bakit? Dahil yung mga pinagtatanong niya, irrelevant. No? Irrelevant. What do we mean by irrelevant? Mula naman dun sa aking presentation. Ayan. Wala po sa aking presentation. Kaya naman mga kapatid, no, patuloy na tumatayo ang ating proposition. Bakit? Unang-una, Bro may Den, modern position na. bro Den, wait lang bro. Napuputol-putol ka bro, yung salita mo ba? No. Merong nawawala. May modern position kami. Sige bro, proceed bro. Okay, sorry. Hello. Hello. Dinig na ako? Sige bro, try natin. Bro, Denmark? Wala kang audio bro ha? Wala kang audio. Kung ano bro, lumipat ka ng lugar na malapit sa bintana or sa pinto. Kasi yan yung problema talaga pag naka-data lang ba. Kasi need nyo ng signal dyan. Hindi kaya ng naka-wifi, diba? Or naka-LAN na talagang ka-connect lang. So mga kapatid, shoutout muna sa ating mga nasa live. Gisrael Casinilio, kay Jacob Oknayad, kay PJ Talaba, at kay Ronald Moratas. Ayan. Hintayin natin si Brother Denmark na makabalik mga kapatid. Bro Den? Hello, my test. Yan, malinaw bro, malinaw. Try natin yan bro. Nawalan ako ng signal, no? So, ayan, tuloy natin, no? So, si Brother Stalwart, nagkaligaw-ligaw, ano? Bakit? Kasi ang ating paksa, patutunayan ko, no? Patutunayan ko, ito yung ating paksa, Brother Stalwart, to hindi naman yung tiyara, eh. Patutunayan ko na ang Vicarious Filidae ay titulo ng Papa na equivalent 666 ng bilang ng hayop sa Revelation 13. Hindi yung tiara. Ano ka ba naman? Bulik ka sa paksa. No? Wala ka na sa paksa eh. Ngayon, no? Ang binabanggit diyan sa mga pinagbabasa mo Bro, napuputol ka bro. Bro.
Ayun, Napuputol ka, bro, ha? Kiara. No, kaya nga sabi symbolically eh. Bakit? Hindi nga kasi kami naniniwala, no? Hindi Bro, napuputol ka, bro, ha? Kung kung time stop mo na. Kung hindi naman wala. So, mga kapatid, tayo natin ulit yung ating affirmative. By the way, mga kapatid, naka-live tayo ngayon sa Russia TV, mga kapatid. Isa itong neutral platform, mga kapatid, kung saan ay nagkakaroon ng debate between two um, um, religion, mga kapatid, or mga tawagin nila ay different faith, mga kapatid. So, hintayin natin si Brother Denmar na makapasok ulit. Hello? Nawala pa rin ba? Yes, Ano ba bro, yan? na wala kanina, bro. Sayang yung mo ba? Nasisira. Okay lang. Sige, bro. So ayan, balik tayo dito, mga kapatid, sa ating nilalatag, Proceed, no? bro. Okay, thank you, Bro Russia. Okay, so ginamit ng ilang papa, no? Balikan natin yung ating presentation kanina, no? Ang sinasabi diyan, no, symbolical ang aming posisyon. No, kasi ano nga ito, inumit nga ninyo yung Vicarious Filidae. Kaya paano mo sasabihin, ito nga ayan mali ba ang Catholic Encyclopedia na tawagin yan a title of the Pope? Mali ba to? Ito, to. A title of the Pope, Catholic Encyclopedia. Kung hindi title ito ng Pope, bakit ginagamit ng Pope ninyo sa mga dokumento? Hindi naman pala title, bakit ginagamit ng Pope ninyo? Kaya sa madaling salita, hinihingan mo ko ng mga reference sa ganito kasi wala kang hawak. Ngayon mo lang nakita yung mga referensyang ito. Kasi nga, hindi mo alam. Aminin mo na, Bro Stalwart, wala ka nito. Kaya nga hinihingi mo. Hayaan mo, kapag kayo bumalik sa Seventh-day Adventist, bibigyan kita ng kopya. Yan. Bibigyan kita ng kopya. No? Yung hard copy na mismo. Yan ang aking pangako sa iyo. Ngayon, gusto niya kami pagtaluhin. No, gusto niya kami pagtaluhin ni Pastor Bacalares para mawala ako sa konsentrasyon. No? Failed. Bakit? Dahil wala akong paki. Hindi naman si Pastor Bacalares ang kausap niya kundi ako. Kaya nag-hallucinate yung ating kapatid, Nag-hallucinate, no? Ngayon, binago daw ng Our Sunday Visitor yung kanilang posisyon. No! 1935 ni Reverend Aquinas Knopf. No, ano sabi? Thus the sins, the Bishop of Rome. Ano daw? No? Ang description is the vicar of the Son of God. Nandyan pa rin Tapos sasabihin mo, tinanggal, nandyan pa rin Di ba? Yan. Ngayon, ginagamit pa rin ng inyong papa Ito ito yung 2015 position. Itong 2015 na Our Sunday Visitor, 2014 ni Father Francis Hoffman. 2014, ginamit niya pa rin. Ano nakasulat? The first means the vicar of the Son of God. No? There is really no difference between the term Vicarious Filidae and Vicarious Christi. The first means the Vicarious Son of God, and the second is translated as the Vicar of Christ, as the Son of God is Christ. The two mean the same thing. 2014 yan, tapos sasabihin mo binago yung Our Sunday Visitor. Nako, kulang sa research. Nagkulang sa research etong si kapatid na Stalwart. Kaya bumalik ka na sa Seventh-day Adventist para yung research mo makumpleto. Kulang kasi. Di ba? Ngayon, ito yung pinakabago. Ginamit ni Pope Paul VI. Ayan sa Ribi Municiensis, August 9, 1965, under the Vatican II.
Oh, yan may vicarious filidae ginamit. Tapos sasabihin mo, wala kayong title na ganyan. Vatican to yan. Pagka ikaw ay against sa Vatican to, dalawa lang yan. No? SSPX ka o sede vacantis ka. O kaya sumama ka sa akin dito, no? Na 70 Adventist, wala tayong ganyang vicarious filidae, no? Ayan, no? Ginamit hindi lang isang beses, kundi 2 beses ginamit. January 11, 1968, Decree of Paul VI elevating the Prefecture Apostolic of Bafia, Cameroon, to a Diocese of Acta Apostolica, Sedis. Ang Acta Apostolica Sedis, kung hindi mo alam, nandyan ang mga official decree ng Second Vatican Council. Yan. So hindi mo alam yan, kasi wala ka nitong libro na Vatican II documents. Hindi mo alam. Hindi mo alam. Eto pa. Ayon sa Bible naman tayo. Ayon sa Bible. Sabi diyan the Second Coming Bible, Revelations chapter 13 verse 17, page 632, ang nakasulat diyan, the 10 horns all uproot, no? All from the eighth head, and its eighth head is the Pope, and the Pope are the Antichrist, and that is said of the persecution and blasphemy of the beast is true of the popes. The miracles are pretended miracles, and the 666 means Latinos. Yan. So, biblically, merong 666. So, nasagot na ba yung tanong mo na may 666 sa Bible? Meron. Ayan, letra por letra. Isa pa, Comprehensive New Testament Bible Version. Ano nakalagay? Revelation 13:18. You need wisdom to understand the number of the beast. But if you are really smart enough, you can figure this out. Its number is 666, and it stands for a person that is the Pope. Letra por letra, mababasa diyan ho sa Biblia. Ayan Brother Stalwart, nakapicture pa ang cover. Baka sabihin mo, wala tayong libro niyan. Ayan nakapicture ang cover, Brother Stalwart. So, yan letra por letra. Ikaw ba, assignment mo ito? May letra por letra ka bang mababasa sa buong Biblia na ang Pope hindi Antikristo at hindi 666? Number 2 assignment. Number 2 assignment, magbasa ka sa inyong magisterium at sa inyong Catholic Encyclopedia na hindi official title ng Pope ang 666. Thank you, Bro Rasha. Okay? And ito yung 2014 edition ng Our Sunday Visitor. Kung may mailabas ka na 2015 to 2019 edition na hindi na ni-renounce ni Father Hoffman yung Vicarious Filidae, Ito pag may nabasa ka, pwede ka pang manalo. Pero kung wala, bumalik ka na sa 70 Adventist. Kaya magbasa ka sa inyong Catholic Encyclopedia. Ano sabi ng inyong Catholic Encyclopedia? Ito lalabanan mo. Kapag kanilabanan mo yung aking presentation, ang inyong Catholic Encyclopedia ang nilalabanan mo. At yung mga sulat ng iyong papa, including the Vatican Popes. Thank you, moderator. Okay, so dyan nagtatapos ang rebuttal ng ating affirmative. Brother Denmar Santiago ng Seventh-day Adventist Church. At syempre, dito tayo sa ating second cause. Brother Stalwart ng Roman Catholic Church. Your time start now, bro. Nakabit ka, bro. Okay. Unang tanong ko sa iyo. Proceed, okay na. Okay na. Unang tanong ko sa iyo, Denmar Santiago. Ginamit mo yung Sunday Visitors 2015 kanina. Hindi ako nagkakamali. Wala.
Ginamit mo yung Sunday Visitors 2015 kanina na kung hindi ako nagkakamali na sinabi doon, the Vicar of the Son of God. Ang tanong ko sa'yo, nasaan doon ang Vicarious Filii na 666? Nandoon, sa Vicarious Filii, binanggit doon. Hindi mo ba Ang tanong ko, nakita? Tulad mo. Bro, tumawag ka ng moderator, Brother Stalwart, ha, para hindi ko isipin okay po. na Sorry po. babatin. Okay, may objection ka, bro? Yes, meron, Mr. Moderator. Okay, proceed. Sabi niya nandun. Tapos binasa ko naman doon, ang nabasa lang doon ay Vicar of the Son of God, walang 666. Tapos sabi niya nandun. So Okay. kaya tinanong ko sa Mr. Moderator. Okay. Okay. So, Counter. bro, Denmark, Okay. counter objection, bro. Counter, sinagot ko, nandoon, meron. So, categorically po, base sa rules natin, categorical, at sinagot natin categorical, nagpaliwanag na po tayo. Kaya next Okay. question na. Nakuha ko na. So, Okay, wait lang, bro. next question. Wait lang, bro. Ah. Dito muna tayo sa objection mo. Doon sa pagsagot niya, sabi nga niya sumagot siya doon. Pero doon sa pagpapaliwanag, pwede mong irabat yan mamaya. Either tama yan or mali is sagot niya yan. So sabi ni Denmark naman, next question. Proceed ko na, bro. Next question. Okay, next question. Sabi mo andun ang ang 666 sa our Sunday Visitors sa 2015. Ang tanong ko, pang ilang paragraph doon? Sabi mo andun, pang ilang paragraph siya? Oh, yung binasa ko, nandoon. Yung binasa Objection, ko, Mr. nandoon. Moderator. Time stop. Objection. Negative, ano yan? Mr. Moderator, hindi ako nagtanong na kung yung binasa niya. Ang tanong ko, pang ilang paragraph? Okay. Pang ilan? Okay. Hindi So- ako nagtanong kung binasa niya ba kasi binasa Okay na. naman yan talaga. Ang tanong ko, pang ilang paragraph? Okay, so ina-analyze ko yung objection mo, bro. Naghahanap ka ng number dito na paragraph, ha? Brother Denmar, meron ka bang counter objection or ready ka nang magbigay ng number? Counter objection ko, Mr. Sige, bro. Moderator. Ang sabi ko, no, lahat, whole, yung buong Sunday Visitor. Pag sinabi natin whole, Mr. Moderator, lahat yun, lahat ng paragraph nandoon. Okay, Next okay. question. Okay, so ganito. Yung objection, inaagrihan ko yung yung sagot as a valid answer kahit pa either ito ay tama or mali. Sabi niya lahat doon. So proceed ka, bro. Next question, bro. Hindi na ba pwede mag-object, Mr. Moderator? Hindi, ikaw yung nag-object doon, bro. Tapos nag-counter si Denmark. Tapos next question na to. Isang objection lang muna, bro. Proceed ka, bro. Pwede mong Okay. ulitin, bro, ha? Sabi, Proceed ka. okay. Sabi mo kanina, wala akong Vatican documents, Second Vatican documents. Nakita mo ba ito? Yes or no? Yes, nakita ko. Next question. Okay. Next question. Ngayon, ngayon, dahil nakita mo na, ang tanong ko sa'yo, sa pagsabi mo na wala akong Vatican to documents, nagsisinungaling ka, wala? Hindi ako nagsisinungaling. Unang-una, hindi mo nga alam yung dalawang dekreto ni Paul VI eh. No? Hindi mo alam, kaya nga tinatanong mo sa akin eh. Hindi mo na itatanong kung alam mo yan. Kaso hindi mo nga alam, kulang ka sa research, balik ka na sa Seventh Day Next Adventist. Nung sinabi mong wala akong Vatican Council to documents, totoo yun o hindi? Totoo! Hindi mo nga alam yung sulat ni Paul VI eh. Di ba? Hindi mo alam. Kaya sinasabi mo yung 1994 forged daw, sabi ng Archbishop. Hindi nagagamitin ni Paul VI yun kung forged yun. Nakasulat sa dalawang dekreto ni Paul VI, meaning hindi siya forged. Ikaw lang ang nagpipilit na Next forged eh. Yung sa Next tutupan question. ninyo, Alin ang papaniwalaan natin ngayon nung sinabi mong wala akong dokumento ng Second Vatican Council o ngayon na nakita mo pala na meron ako? Alin ang papaniwalaan natin? both, pareho. Bakit? Unang-una, wala ka nung dekreto ni Paul VI. No? Kaya kulang ka. Hindi lang yan ang dokumento ng Vatican II. Kulang ka. Kulang ka eh. Kaya balik ka na sa Seventh Day Adventist para Next question. fully loaded yung research mo.
Next question. Sabi dito ni Samuel Bakyuki, sabi dito, Mr. Moderator, Time stop, time Excuse? stop. Bro, anong concern natin? mahaba pa ba ang time? 4 minutes, bro. Okay. Proceed ako, Mr. Moderator. Time reserve. Sabi ni Samuel Bakyuki, the main weakness of the Seventh Adventist position is the title of vicarious filii was never officially used by the Catholic Church as a title of the Pope. Ang tanong ko sa iyo, nagsisinungaling ba si Samuel Bakyuki pag sabi niya dito na hindi ginagamit pala ng Santong Papa ang vicarious filii as official title? Nagsisinungaling siya o hindi? Hindi. Ay, Unang-una, hindi Proceed siya nagsisinungaling dyan. Proceed sa Bakit? Kasi, okay, ito paliwanag ko eh. Kasi ang tinututulan nila yung tiara, no? Kasi kung ano lang, ito ha, bakit gagamitin ng Pope ninyo? Kung hindi pala yan official title, bakit ginamit ng Pope ninyo kahit si Paul Next VI? question. Pick sabihin. Next question. Okay. Oh. Dahil sabi mo hindi nagsisinungaling si Samuel Bakyuki nang sinabi niya na the title vicarious filii was never officially used by the Catholic Church. Ang sabi mo, hindi nagsisinungaling. Totoo ba yun? Hindi. Uulitin ko yung sagot. Objection, moderator. Time stop, objection. Affirmative, anong objection natin, bro? Objection ko, moderator. Inulit niya na naman yung tanong. Sinagot ko na po yan kanina. Okay. Ang sagot ko nga po ganito. Okay, wait lang bro. So, kasi, iunahin muna natin yung sa objection, bro ba? At kung wala namang counter objection, maghahatol ako ha. Doon, ang objection mo patungkol doon sa pag-ulit ng tanong na sinagot mo na. Sabi mo nga. Brother Stalwart, meron ka bang counter objection, bro, or hahatol na ako? Counter objection, Mr. Moderator. Proceed. Tinanong ko siya kanina, na totoo ba ang sinasabi ni Samuel Bakyuki na ang vicarious filii as title of the Pope ay hindi ginagamit officially ng Catholic Church as a title of the Pope? Sabi niya, totoo. Ngayon, pinapaluapan ko. Yung sinabi ni Bakyuki na hindi pala ginagamit ang vicarious filii as official title of the Pope, ang tanong ko sa kanya, yes or no ba? Totoo ba si Samuel Bakyuki nito? Kasi Okay. ang tanong ko kanina, nagsisinungaling Okay, o hindi? nagets ko Sabi na niya, po. hindi nagsisinungaling, ganyan. Okay, nagets ko na. So, ganito mga kapatid. Doon sa rules ko talaga, either ulitin or hindi. Kahit 3 times, 4 times, wala pa akong ganun na rules pa. However, si Denmar, nagsasabi naman siya na sasagutin niya. Kaya pinapastop ko siya kanina kasi alam ko mag-continue na siya sa pagsagot. So, Brother Denmar, Okay. proceed ka lang, bro, sa 20 seconds mo, bro. Proceed ka, bro. Okay, sasagutin ko. Tama naman si Bakyuki. Tama naman talaga na walang mababasa sa tiara. No? Wala naman ako sa tiara yan eh. Nasa miter. No? Ngayon, ayan po ang pinagtatalunan nila noong 1950 hanggang 1946. Kaya kita hinahanapan ng modern position namin kasi may posisyon kaming bago dyan. Next question. Nakita namin yan. Next Okay. question. Makinig ka ha. Hindi tiara ang tinatanong ko. Makinig ka. Sabi ni Samuel Bakyuki, the main weakness of the Seventh Adventist position is the title. Vicarious filii was never officially used by the Catholic Church as a title of the Pope. May tiara dyan? Narinig mo? May tiara? Wala? Yes or no? Meron. Sa buong article mo kaninang binasa, sa iyong negative. Objection, Mr. Moderator. Time stop. Okay, unahin natin yung objection na. Okay lang yan, Bro Denmar. Bro Stalwart, unahin natin yung objection. Anong objection? Okay. Mr. Moderator, hindi, ang tinatanong ko kay Denmar, yung binabasa ko ngayon, ito. Yung binabasa ko ngayon na libro nila na kay Samuel Bakyuki. Okay, Ang tinatanong ko, itong binabasa ko ngayon. Okay, Kasi sabi niya may tiara daw. Ang Okay. binabasa ko ngayon dito, walang tiara. Okay, nagets ko, bro. Yun po. So, nag-o-object ka doon sa pagsagot ni Brother Denmar, no? Bro Denmar, meron ka bang counter objection doon bago ako hahatol? Objection ko, Mr. Moderator. Huwag niya akong turuang sumagot. Sumagot ako categorically. Pagpaliwanagin niya ako. Okay. Yun na. Okay, so itong decision ko, actually, sumagot siya doon na meron, bro. Sa moderator kasi,
any na paliwanag niya, either nagsasabi siya ng totoo or hindi, or para sa'yo tama or mali, kino-confirm ko yan as a yung sagot niya is yan yung sagot niya. At since na-stop si Brother Denmar doon, sa sagot niya na meron, Brother Denmar, proceed ka sa 20 seconds mo again, bro. Paliwanag mo. Okay. So meron kanina, dahil yan lang kapiranggot ang binasa mo ngayon eh. Pero yung kanina, sa iyong negative stand, maliwanag na ang tinututulan nila Leroy Kung dyan ay yung tiara. Wala silang nakitang tiara na may ganoong inscription. Kaya nga, sabi ko nga sa'yo, sabi dyan, Next question. symbolikal. Next question. Okay. Next question. Wala palang nakitang tiara na, sabi mo, wala pala silang nakitang tiara na may ganong inscription. Bakit mo pinapatutunayan yan ngayon? Bakit yung pinatutunayan? Nakasulat nga po sa inyong magisterial documents at papal decrees at Catholic Encyclopedia. Tutulan mo ngayon yon. Kung mali yon, sabihin mo sa akin para itapon na lang natin yung mga libro ninyo at itapon mo na yung mga libro ninyo sa likuran mo. Next question. Next question. Okay. Sa libro ng Sabadista, Publishing Ministry Department, General Conference of Seventh-day Adventist, page 30, sabi dito, Jose Luis Miranda has no tattoo with the number of 666 on his forearm. Ang tanong ko, sabi sa libro nyo, sino ang may markang 666? Okay, sino ang Papa sa Roma? Mr. Moderator, Bakit? objection. Time stop. Another objection to sa negative. Unahin natin ha. Brother, anong objection? Mr. Moderator, sana bigyan mo naman ng pansin yung objection ko. Ang binabasa ko, Mr. Moderator, may pangalan dito. Hindi ako nagtatanong ng Papa sa Roma. Ang binabasa ko yung libro nila na tinatawag na Publishing Ministries Department of General Conference of Seventh-day Adventist na Luis Miranda has two tattoo with the number of 666 on his forearms. Okay. Ang tanong ko, sabi ng libro nila, sino ang may marka na 666 dito? Okay, so again, nag-object ka bro dahil kung paano sumagot si Denmar, no? So ang tanong mo sino? Brother Denmar, meron ka bang counter objection before ako hahatol? Mr. Moderator, Proceed, bro. Ang tanong niya kasi hindi categorical. Sabi niya sino? Sinagot ko yung Papa sa Roma. Yun Okay. nga po yung sagot ko eh. Pinutol niya yung sagot ko. Okay. So, okay, Next magde-decide. question. Wait lang bro, magde-decide muna ako kasi again, ang tanong is sino, nagbigay naman siya ng pangalan. However, na-stop siya doon sa pagsagot niya, bro. Ibibigay ko yung 20 seconds na pagpapaliwanag na Denmar, yung sa Santo Papa. Proceed ka, bro. Denmar. Okay. Yung Antikristo na Vicarius Filidae at 666 ay yung Papa sa Roma. No? So, hindi namin official yung hinahawakan mo. That is a certain publishing, etc. Magbasa ka sa General Conference in Session. Time. 7 minutes time. Okay. So, mga Okay, kapatid, sabi time mo, na, bro. 7 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang second cross ng ating negative sa affirmative. At syempre, dako tayo sa kanyang rebuttal din. Brother Stalwart ng Roman Catholic Church bilang negative mga kapatid. Again, ang topic natin ay patutunayan ko na ang Vicarius Filidae ay titulo ng Papa na equivalent ng 666 na bilang ng hayop sa Revelation 13. Bilang negative, your time start now, bro. Okay, ngayon mga kaibigan, si Denmar Santiago, sana maging strict ang moderator dito. Si Denmar Santiago, tinanong ko sa libro nila na may akda nito, he is coming, ang may akda nito, copyright Publishing Ministries Department, General Conference of Seventh-day Adventist. Ang tinanong ko po, Luis Miranda has two tattoo which the number of 666 on his forearms. Ang tinanong ko, ayon sa librong binasa ko, sino ang may tattoo, ang may markang 666? Papasaruma ka. Ano ka ba? Nabingi ka na. Yan po. Sika. Ang binasa ko din kanina, ayon kay Samuel Bakyoki, sabi dito, the main weakness of the Seventh-day Adventist position is the title of Vicarius Filidae was never officially used by the Catholic Church as a title of the Pope. Hindi man talaga ginagamit ito. Hindi, kasi wala ito eh. Guni-guni lang ito ni Ellen G. White at sinunod ni Denmar Santiago.
may siyam na title ang Papa, Bishop of Rome, Vicar of Jesus Christ, Successor of St. Peter, Supreme Pontiff of the Universal Church, Patriarch of the West, Primate of the Italy, Metropolitan of Archbishop of Rome, Sovereign of the Vatican City, Servant of Servant. Yan po ang mga official title ng Santo Papa. Ngayon, sino ang nagdadala ng 666, mga kaibigan? Ayon sa libro ng mga Sabadista, sa The Great Controversy, page 443 to 445, the image of the Protestant represent that the form of apostate Protestantism, which will be developed when the Protestant churches shall seek the aid of the civil power of the enforcement of their dogmas. So sino ang nagdala sa marka ng mapintas na mananap? Yung mga Protestant. Ngayon, sino ito mga Protestant, mga kaibigan? Sabi dito sa Seventh Adventist fundamental belief nila. Sabi dito, the Seventh Adventist Church, one of the largest and fastest growing Protestant missionary organization. Kayo pala din, ang nagdala ng marka ng 666. Kasi ang may dala pala sa the image of the beast na yun ang 666 ay mga Protestant. Tapos kayo, isa pala kayong Protestante. Kaya balik ka na sa Katoliko, kaibigan. Ha? Balik ka na sa Katoliko. Kasi mga Protestante pala kayo. Anong sabi pa sa... Kaya pala nagdadala ito si Denmark, pinapatunayan niya, pinapahid niya sa Katoliko. Walang ano ito eh. Walang study ito sa mga books nila eh. Ha? Bakit sinabi ng propetisa ninyo na ang mga Protestante sila ang nagdadala ng marka ng mapintaan ng mark of the beast na ayon sa iyo ay 666 kasi ano pala yung mga Protestant na mga Seventh Adventist. Ito, selected message, page 384, published 1903. Sabi dito, one thing is certain, the Seventh Adventists will take their stand under the Satan banner. Kaya pala naging 666 yung mga Protestant na Seventh Adventist kasi kayo pala yung nagdadala ng banner ni Satanas, Dinmar Santiago. Kaya balikan na sa Katoliko. Sabi pa dito, sa Testimonies to Minister and Gospel Worker, page 409, 411, published 1898. Sabi dito, many will stand in our pulpits with the torch of false prophecy in their hand kindled from the hellish torch of Satan. Marami palang tumatayo diyan sa pulpito nyo na may mga prophecy na mga false prophecy tapos may daladalang lampara ni Satanas. Kaya pala tinatawag ni Ellen G. White na ang nagdadala ng 666 ay ang mga Protestant kasi isa kayo sa mga Protestante din, Mar Santiago. Ano ba ang ginagawa ng mga 666? Ano ba ang gawain ng mga 666? Ang 666 po ay isang antichrist yan. Antichrist po yan. Ano ba ang sabi ni Ellen G. White patungkol kay Jesus Christ? Sabi dito sa libro ni Ellen G. White, tingnan natin kung sino ang 666. Kilalanin natin kung sino ang antichrist. Ha? Dito sa libro ni Ellen G. White, The Crisis of the Mark by Ellen G. White. Sabi dito, babasahin ko. Tingnan natin ngayon kung sino yung naging 666 ha. Sabi dito. Sabi dito, Christ is the angel. Ha? Tingnan mo. Si Kristo isang anghel. Christ is the angel. The angels and archangel in the Greek means angels. The work of Satan tried to do in the heaven to destroy God and His people. So sinong Antikristo? Yung mga Sabadista. Bakit? Tinawag nila si Jesus Christ na angel. Yun pala paniniwala. Kaya namatay yun si James White na hindi nakatanggap ng Trinity. Bakit kayo ang naging Antichrist kayo, Dinmar Santiago? Dahil iba ang paniniwala ninyo kay Kristo eh. Isang angel eh. Isang angel. Yun. Dinmar Santiago, marami akong katibayan dito.
Hindi maaari, mga kaibigan, na ang Santo Papa ay maging mark of the beast, maging maging 666 dahil sinabi pa ng librong ito ni Ellen G. White na The Crisis of the Mark by Ellen G. White. Sinabi pa sa librong ito, page 15, all the faithful must believe that the Holy Apostolic See and the Roman Pontiff, the Pope, possesses the primacy over the whole world. And the Roman Pontiff is the successor of the Blessed Peter, Prince of the Apostles, and is true vicar of Christ, and the head of the whole church, and the father and the teacher of all Christian, and the full power was given to him in Blessed Peter to rule, feed, and govern the universal church by Jesus Christ our Lord. Hindi maging 666 yung Santo Papa, mga kaibigan. Paano maging 666 yan? Babanggain naman ni Dinmar Santiago ngayon si Pastor Garay. Sabi ni Pastor Garay dito na ang Santo Papa pala ay siya yung nakasaksis, kay St. Peter. Kaya sabihin mo na na ang Santo Papa ay ang titulo niya Vicarius Filii. Hindi po. Ito po ang title ng Papa namin, Bishop of Rome. Pope official title. Sinong nagsabi nito? Si Samuel Bakyoke. This is the official title of Pope of the Roman Catholic Church, Bishop of Rome, Vicar of Jesus Christ, successor of the Prince of the Apostles, Supreme Pontiff of the Universal Church, Primate of Italy, Archbishop and Metropolitan of the Roman Province, Sovereign of the Vatican City State, Servant of the Servant of God, or sa Latin, Servo Servorum. Yun po ang official title, sabi ni Bakyoke. And it is official title of the Pope of the Roman Catholic Church. Sabi pa ni Bakyoke, the main weakness of the Seventh Adventist position is the title Vicarius Filii was never officially used by the Catholic Church as a title of the Pope. Sino may sabi? Si Samuel Bakyoke. Kaya kahit anong paliwanag mo din, Mar Santiago, hindi pa paniwalaan yung mga ginawagawan yung mga purging yung mga internet dyan na pinang-i-edit nyo. Inedit dyan ni Johnson Amican yung St. Catherine Centennial na Sunday is our mark of authority. Wala yan sa St. Catherine Centennial. Inedit yan ni Johnson Amican. Ganon din ang ginawa mo din, Mar. Ganon din ang ginawa nyo. Paparusahan kayo ng Panginoon yan. Ito mga libro na ginagamit ko, mga kaibigan. Sabi ng libro ninyo, Question and Answer by Milton Wilcock. Anong sabi ng libro ninyo? Page 123. Tingnan natin. Anong sabi niya dito? Babasahin natin. Sabi dito, the mark of the beast, Revelation 13. What is the mark of the beast? It is Sunday keeping. Those Seventh Adventists teach in it. Sabi dito, Seventh Adventists do not teach that the Sunday keeping is the mark of the beast. There are many thousands of God's children who have observed Sunday and are observing it. They have believed and do believe that it is a holy day and that they are glorifying God's its observance. Sino may sabi? Si Milton Wilcock, Adventist Heritage Library, isa ding scholar, professor ng Seventh Adventist. Kaya bakit magtuturo ka na ang Santo Papa ay 666, ang Santo Papa ay isang bes? Mali yan. Okay, so dyan nagtatapos, mga kapatid, ang rebuttal ng ating negative Brother Stalwart ng Roman Catholic Church. At syempre, dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong ng ating affirmative Brother Denmar Santiago ng Seventh-day Adventist. Your time start now. Okay. So, Brother Stalwart, gusto ko lang itanong, no? Alam mo ba yung Canon Law 333? Alam mo ba yung Canon Law 333? Yes or Objection, no? Mr. Moderator? No objection, bro. Mr. Moderator,
wala sa paksa yung canon law na tinatanong ni Dinmar. Out of topic siya. Ano naman, Mr. Moderator, oh. Okay. Objection dito, out of topic to yung nagtatanong. Brother Denmar, meron ka bang counter objection or Counter hahatol? Okay. Objection. Sa rebuttal, pwede nang itanong ang kahit ano, nilatag o hindi man nilatag. Nasa rules natin, Mr. Moderator. Okay, so hahatol na ako, no? So before ako hahatol, gusto ko munang malaman, Brother Denmar, yung tinatanong mo patungkol sa canon law, ano yung connection dito sa ating pinag-uusapan? Ang connection po, Mr. Moderator, ang sabi doon, hindi pwedeng tutulong ng kahit sino ang dekreto ng Papa. Since naglatag po ko ng mga decree ng Papa nila, no, katunayan ko lamang na tinatanggap niya yung canon law nila. Okay. O kung hindi man. Okay, so ito yung decision ko, mga kapatid. Tinatanggap ko yan as a valid question, ha, Brother Stilwart. However, ikaw naman yung sasagot dito. Pero naman tayong 10 seconds na pagsagot. Kung hindi mo siya masagot doon sa direkta, kung anong dahilan, okay lang yan. So, Brother Denmar, pakiulit mo na yung tanong, bro. Proceed ka, bro. Okay. Okay, ang tanong ko, aware ka ba sa nakasulat sa Canon Law 333? Yes or no? Proceed. Okay. Ang nakasulat sa Canon Law 333, aware ako na wala dyan, mababasa mo na ang Vicarious Filii ay 666 title ng Papa. Aware ako dyan. Okay. Wait So, kung... next question. Okay. So, kung aware ka, okay, sabi mo aware ka eh. Ang sabi diyan, any recourse or decree of the Pope cannot be rejected by anyone or hindi pwedeng i-deny ng kahit sino. So, ikaw ba ay agree dyan sa inyong canon law? Yes or no? Agree po ako. Pero yung Vicarious Filii, hindi po na-decree yan ng isang Okay. Santo Papa Wait lang, Denmar. as official title of the Pope. Sinabi na yan ng sinabi na yan ng theologian ninyo na si Samuel Bakyoke na the official title of the Pope is Bishop of Rome. Wala Next dito question. mababasa ang Vicarious Filii. Okay. Next question. So, agree ka pala sa nakasulat sa canon law na ang dekreto ng Papa ay hindi maaaring tanggihan o i-reject. Tanong ko sa iyo, ang dekretong ito ni Pope Innocent the Third at ni Pope Nicholas na the Fourth at ng iba pang mga Santo Papa ninyong aking nilatag kanina, ito ba tinatanggihan mo ba? Yes or no? Okay, tinatanggihan ko yan kasi mali ang pag-uunawa mo sa canon law namin. Ang sabi ng canon law namin, kapag ang Santo Papa ay mag-decree ng tinatawag na official doctrine namin, hindi yan pwede tanggihan. Yung Vicarious Filii, hindi yan doctrine. Forging mo na nga yan. Gawa-gawa mo na lang yan yung referensya mo eh. Paano ako mag-agree dyan? Next Kahit libro, hindi ka makapakita. Kahit isa. Next question. Okay, next question. Ang sabi Hindi diyan, nakalusot, hindi nakalusot. Next question na. No side comment, bro. Proceed. Next question. Kapag ibig sabihin itong mga dokumentong ito galing sa Papa ninyo, mali ito. Yes or no? Okay, ang mali dyan ikaw. Kasi inedit mo dyan. Wala kang Time stop. mapakitang libro. Time stop po na. Moderator. Objection, Brother Denmar. Ano yan? Objection ko, hindi ko tinatanong kung mali ako or tama. Ang tanong ko, yung kanila bang dokumento, ito bang mga dokumento ng Papa na ipinakikita ko sa screen, tama ba ito, yes or no? Pakisagot niya naman categorical. Okay. So, Moderator, counter objection. Proceed, negative. Sinagot ko na yan. Sabi ko, mali ang ginawa ni Dinmar kasi inedit niya dyan. Kahit anong sagot nito eh. Sabi mo kanina, Mr. Moderator, tanggapin mo eh. Okay. So ito, magde-decide muna ako. Ang question ni Brother Denmar is answerable doon sa pagpipilian, bro, na yes or no. Ngayon, paano mo ba sagutin doon yun, Brother Stalwart? Sinagot ko na yun, Mr. Moderator, na no. Okay, no. So proceed ka, bro, sa paliwanag mo, bro. 20 seconds. Okay. Ang tanong ko, no, mali ka. Kasi ang ginagawa mo, inedit mo yung mga babasahin na yan. Dinadagdagan mo yan eh. Kasi wala ka nga mapakitang libro. Tapos ngayon, sabihin mong totoo yung ginagawa mo.
Ito ang tama. Maraming mga libro. May Ministry Magazine pa nga ako, hindi ko nabasa eh. Oh. Okay. Ito pa, kay Samuel Wait lang. Bakyoke. Next question. Sa madaling salita, ang sagot mo, no? Ang sagot mo, tama. Tama ito, pero edit ko, sabi mo, uulitin ko lang ang tanong ko ulit at i-revise ko. Ito bang mga sulat ng Papa ninyo, aware ka ba na nag-i-exist ito at naniniwala ka ba na totoo to? Yes or no? Okay. Sa pinapakita mo, hindi ko maniniwala dyan. No, ang sagot ko. Kasi sa pinapakita mo, hindi ako maniniwala dyan. Kasi puro edited mo yan. Ginawa-gawa mo lang yan para sirain ang Katoliko. Oh. Pwera lang kung makapakita ka, kahit 5 lang, na sulat ng Papa dyan na ganito ba? Ganito, Ministry Magazine, ganito, Question and Answer by Milton Wilcock, tapos The Great Controversy, Seventh Adventist Belief, makapakita ka ng ganyan, ito pa, Next question. tatanggapin ko. Pero yung Next pinapakita question. mo, puro edited yan eh. Madaling salita, sa madaling sabi mo, hindi ka maniniwala dito. Bro Denmar, naputol ka, bro. Mali itong mga to. Bro, naputol yung tanong mo, bro, ha? Pakiulit, bro. Sabi mo, hello? Sige, bro. Proceed Hello, ka, hello. bro. Yan. Check muna. Tuloy Check. na, bro. Okay. So ang sagot mo, hindi mo paniniwalaan. So, itong mga dekreto ng Papa ninyo na pinakikita ko sa screen ngayon, mali ito? Yes or no? Mali ang ginagawa mo. Kasi wala kang original copy niyan eh. Puro lang edited ang ginagawa mo dyan. Time stop. Okay, objection, affirmative, ano yan? Ang tanong ko po ay categorical. So ang una pong sagot na dapat lalabas sa kanyang bibig, yung Counter, Mr. Moderator. po, Counter. Mr. Moderator. Mamaya, okay. Okay, Brother Denmar, ha? Nag-object ka doon sa pagsagot niya. Brother Stalwart, meron ka bang counter-objection? Proceed. Sinagot ko yan, no. Sinagot ko na yan, no. Mali ang ginagawa niya kasi puro fabricated lang yung ginagawa niya. Wala siyang maipakitang Okay. original dyan. Kahit 2 lang, 3. Okay. So magde-decide muna ako. Brother Denmar, doon sa objection mo, bro, na yung sa mali ito or tama, ang sagot niya kanina, bro, sumagot siya ng mali. So proceed ka, Brother Stalwart, sa iyong pagpapaliwanag, bro. Okay. Mali yan. Bakit? Fabricated yan. Kahit original yan, hindi makapakita si Denmar. Puro lang yan ngak-ngak. Wala namang maipakitang original. Katulad dito ba? Ito, Ministry Magazine, 1948. Ito, Samuel Bakyoke. Ito pa, General Conference. Ito pa, Adventist Heritage Library. Ganun ba? Ito Next pa. question. Next Ellen G. question. White, Mark of the Beast. Next question. Ay, hindi Salita. fabricated ito. Sa madaling salita, itong mga dekreto ng inyong papat dokumento sa Vatikano, tinatanggihan at tinatakwil mo ba? Yes or no? Okay. Ang ginagawa mo, no. Objection. Yes, titika lang. Stop. Wait lang. Unahin ko talaga yung objection, bro, ha? Brother Denmar, proceed ka sa objection mo, bro. Objection ko, unang-una, hindi niya binanggit ang categorical. Okay. Number 2, nagbawi siya ng sagot. Nung una, no, yung kasunod ay yes. Ano ba talaga, Mr. Moderator? Okay. So, ang objection patungkol sa categorical yes or no at doon sa pagpapaliwanag. Brother Stalwart, counter objection, bro. Ready ka nang sumagot. Okay, Mr. Moderator, nag-counter ako kasi pag sabi kong no, mali si Denmar. Ang sinabi kong yes, tinanggihan ko yan. Kasi hindi naman yan, hindi naman, dogmatic Okay. declaration. Okay, Yan eh? Purging pa nga yan eh. Okay, Ayun so yung ganito, sagot bro. ko. Magde-decide muna ako. Again, ang tanong ni Brother Denmar dito is answerable by yes or no. Gusto ko lang unang madinig, bro, yung yes or no mo, Brother Stalwart. Anong sagot mo? Okay. Ang pakiulit nung tanong ni Denmar. Pakiulit mo na, Brother ma-refresh. Denmar. Naka-time stop to. Tapos, Para ma-refresh. Okay. Sa madaling salita, yung mga dokumento at dekreto ng inyong Santo Papa ay tinatanggihan at itinatakwil mo na. Yes or no? Okay. Una kong sagot, no. proceed. Bakit? Mali yung ginagawa mo dyan. Sunod ko sagot, yes. Kasi hindi tinatanggihan ko yan kasi hindi naman yan dogmatic declaration.
Hindi yan dogmatic declaration. Kung totoo man yan, pero mali ka dyan. Kaya nag-no ako dahil ginagawa-gawa mo lang yan, fabrication mo lang yan kasi wala kang may pakitang original dyan. Next question. Yan po. Okay, next question. So naniniwala kang ito'y totoo at dininiwala ka rin hindi. Ngayon, Objection, ito Mr. ang- Moderator. Time Objection, stop, time Mr. stop, time Moderator. stop. Objection, unahin natin. Brother, negative. Ano yan? Okay, ang pagsabi kong no, kay Dinmar yon. Hindi ako naniniwala dahil si Dinmar, fabricated niya yung mga Okay, dokumento okay. niyang pinapakita. Kasi walang original dyan yung Okay. pinapakita niya eh. Okay na bro. Baka Okay na, maalis bro. yung Wait mga lang, ano bro. ng mga tao ba? Oh, wait lang bro. So ganito, nag-object ka doon sa unang premise ni Denmar kasi meron kang reason, ganun. Brother Denmar, meron ka ba counter objection before ako hahatol? Yes, sir. Kanina pa ako tanong ng tanong eh. Hindi naman yung tanong naka-address sa sarili ko. Naka-address po, Mr. Moderator, sa ginagamit kong Sige, presentation at mga libro nila. Okay. Hindi po sa akin. Huwag niyo tutulan. Yung libro nila tutulan niya. Okay. So magde-decide muna ako So ganito mga kapatid, any premise mga kapatid, either nagsasabi ng totoo or nagsisinungaling ang nagtatanong mga kapatid, ay tinitingnan ko yan as a valid question mga kapatid. Dahil again, I am a moderator, hindi ako magja-judge siya kung tama ba or mali yung tinatanong. Ngayon mga kapatid, itutuloy ko muna itong tanong na ito ni Brother Denmar. Proceed ka muna bro, tapos tingnan natin kay Brother Stalwart kung Okay. mag-object. Sige, Okay. proceed bro. Okay, i-revise ko na lang yung tanong. Proceed. I-revise ko na lang yung tanong. Last 1 minute. Ano ba talaga ang sagot mo? Naniniwala ka ba sa mga dokumentong ito na galing sa Vatikano or hindi ka naniniwala at itinatanggi mo? Alin sa Okay. dalawa? Hindi ako maniniwala kasi fabricated mo yung dokumento na yan. Kahit isa, wala kang maipakitang original dyan. Katulad nito ba, pakita ka ganito. Ganito ba, pakita ka ganito, mga dokumento ganito. Huwag yung ginawa-gawa mo lang. Ganito ba, pakita ka ganito. Huwag yung ginawa-gawa mo lang. Kahit paano pa, pigain mo pa ako. Hindi ako maniniwala dyan sa ginagawa-gawa mo. Next question. Pila lang pag-edit yan. Next Ako question. marunong ako dyan eh. Next question. Question. Kung hindi title ito ng Pope, bakit sinisitas ng Pope ninyo, kinukot ng Pope ninyo, yung Vicarious Filii? Time. Bakit? Time. 7 minutes time. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang second part ng ating debate, which is yung ating second cross at yung ating, wait lang mga bro ha, second cross at ang ating second presentation. So dito tayo mga kapatid sa ating final conclusion at mauna dito si Negative. Bilang negatibo mga kapatid na ang Vicario Fidei ay titulo ng Papa na equivalent ng 666 na bilang ng hayop sa Revelation 13. Brother Stalwarts ng Roman Catholic bilang negatibo, 5 minutes. Your time start now bro. Okay. Pinipilit talaga ni Dinmar Santiago yung mga inedit-edit niyang mga fabricated documents. Sinabi na nga, sino bang magaling sa inyo Dinmar? Ito si Samuel Bakyoke. Ito Samuel Bakyoke. Sino bang magaling sa inyo? Si Samuel Bakyoke o ikaw? Baka magaling ka lang mag-edit-edit, mag-fabricate ng document. Sinabi na ni Samuel Bakyoke, babasahin ko ulit. Sabi ni Samuel Bakyoke, the main weakness of the Seventh-day Adventist position is that the title, yung topic natin, Vicarious Filii, topic natin yan, was never officially used by the Catholic Church as a title of the Pope. Ay, huwag ka na magmagaling Dinmar, hindi ka man magaling. Hindi ka nga nakalusot sa mga question mo. Wala ka mabigat na question. Kaya huwag mo akong pipilitin na ipatanggap yan. Ginamit mo yung canon law tapos inunawa mo ng maling pag-uunawa. Ang sabi ng canon law, hindi pwedeng baguhin yung declaration ng Papa, yung mga papal bull, kapag dogmatic yan. Yung Vicarious Filii, paano yan maging dogmatic? Hindi nga yan totoo, sabi ni Samuel Bakyoke. Purging yan ninyo. Ginagawa-gawa lang yan ng Sabadista para manloko ng tao. Paano kami maniniwala? Kaya ako nga, umalis na ako sa Seventh-day Adventist. Kasi ang mga Seventh-day Adventist, mahilig yan magawa-gawa ba? Ito nga may ginagawa pa.
sa evangelist pa ako noon, may binigay sa akin nga ng letter ng head evangelist namin noon. Dalawa kami ng tatay ko. Binigyan kami ng letter. Oh, matagal na ito. Gisi-gisi na. Ang letter na ito, nilalaman ng letter na ito, sinulat daw ito ng Knight of Columbus. Tapos papatayin daw kaming mga evangelist noon ng Knight of Columbus. Pag hindi namin titigilan yung Sabat na Saturday. Tapos ngayon, pag Katoliko ko, tiningnan ko yung sinulat dito, Catholic Council of Trent, Catholic Council of Trent, Tinagakan General Santos City. Mali na. Kaya nga, wag mo kaming lukuhin kasi nang luko na kayo noon. Ayaw ko nang mangluko ng kapwa. Dinmar, labas ka dyan, huwag kang mangluko. Ang luluko ito. Kaya labas ka. Kaya nga sinabi na ni Samuel Bakyoke na ang titulo ng Vicarious Piety, hindi yan ginagamit ng Roman Catholic. Ano ba ang title lang po? There is 9 title of popes. Sabi dito, Bishop of Rome, Vicar, sabi ni Samuel Bakyoke, the title of the popes of the Roman Catholic Church, the official title of the popes of the Roman Catholic Church, Bishop of Rome, Vicar of Jesus Christ, successor of the Prince of the Apostle, Supreme Pontiff of the Universal Church, Primate of the Italy, Archbishop and Metropolitan of the Roman Province, Sovereign of the Vatican City State, Servant of God. Saan ba dito yung pinagpipilit mong false accusation mo na Vicarious Piety? Hindi nga naikot yan ni Samuel Bakyoke dito. Kahit ulit-ulitin natin ito na ang main weakness ninyo sa posisyon ninyo, yung sinabi nyong title ng Pope ng Vicarious Piety. Huwag kayong maging assuming. Tapos ngayon, dito sa libro nyo, isang tao pala nagdadala ng 666. Ito, Ministry Magazine, 1948. Anong sabi dito? Sabi dito, the curriculum, sabi dito, dubious picture of the tiara. Sabi dito, moreover, personal examination of the various tiaras by the different men back through the years and the security of the pictures of many more have failed to disclose one engraved with the inscription of Vicarious Piety. There is none such definitely known to exist. Hindi pala nag-exist yan. Years ago, one of our prominent evangelists went in Rome to secure some impressive pictures of one of the people tiara, but the photographs were without or any wording of any sort or any one of the 3 crowns on front or back. In the name of the truth, sabi ng Ministry Magazine nyo, in the name of the truth and honesty, this journal protests any such use by the number of the Ministerial Association of the Seventh Adventist Denomination, our worker body, of which ministry is the official organ. Truth does not need publication to aid or support in it. Ay, kayo, ginagamit-gamit nyo yan. Publication pala yan. Kaya, Digmar Santiago, iniwan ko na itong malaking libro ng Sabadista. Nasa loob dito yung Vicarious Piety. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang final conclusion ng ating negative. At syempre, dako tayo sa final conclusion din ng ating affirmative. So kaya ang pinatutunayan na ang Vicarious Piety ay titulo ng Santo Papa or, basahin ko muna, ng Papa na equivalent ng 666 na bilang ng hayop sa Revelation 13. Bilang affirmative, maliit yung screen mo bro ha. 5 minutes bro. Your time start now. Okay, mga kapatid, no? Kung saan na siya napunta, no? Sa Sunday keeping, no? Sa papatayin daw, no? Kung saan na napunta sa mga ngaral, sa prophets, no? Napunta na kay Ellen White. Naku po, hindi nga po 'yun ang usapan eh. Napunta na naman nga sa tiara. Tingnan nyo, mga nagmamagaling lang, hindi niya alam yung canon law, 333. Wala pong dogma dyan. Ano ang sabi? Ayun there is neither appeal nor recourse against a judgment or a decree of the Roman Pontiff. Pag ginamit ng Roman Pontiff ninyo, huwag mo nang tutulan. Neither appeal eh. Huwag ka na mag-aapila.
ginamit na nga ng Papa ninyo sa dekreto eh. Ulitin natin anong dekreto yan. Ito ha. Sasampulan kita ng dekreto ng inyong Papa sa Roma. Dito tayo kay Paul VI. Ito, Vatican II, bagong-bago. Ano ang sabi dyan? Latinin na natin. Quis summi Dei nomini et voluntate principem locum in Christi Ecclesia obtenimus adorandi vicarios Filii Dei. Ayan decree of Paul VI creating the Vicariate Apostolic of Rio Muni, Equatorial Guinea, Acta Apostolica Sedis. Ayan kailan yan, mga kapatid? Bagong-bago, kailan? 1976. Ayan. Ayan August 9, 1965. Now, ito po yung updated na Our Sunday Visitor. December 2008, patay na si Bakyoki. Ano ang lumabas sa Our Sunday Visitor? Ang sabi ni Father James Hoffman, mga kapatid. Ito ha. Ano ang sabi ni Father James Hoffman? 2015, patay na si Bakyoki nito ha. Establish natin, patay na si Bakyoki 2008 pa lang. Ang sabi dito ganito, the Pope can do whatever he wants as long he is faithful to Christ. The Code of Canon Law, ayan yung Code of Canon Law, Canon 333, no appeal or recourse is permitted against a sentence decree of the Roman Pontiff na tinututulan ni stalwart. Naku, patay ka sa Santo Papa ninyo. Ngayon, sabi dito, so the Holy Father himself can determine what is an official title because he is official. All the same, there is really no difference between term Vicarius Filii Dei and Vicarius Christi. The first, the Vicar of the Son of God, and the second is translated Vicar of Christ, as the Son of God is Christ. The two mean the same thing. Wala kang magagawa kung yun ang gusto ng Papa ninyo sa Roma. Dahil siya ay official. Ano nga ulit sabi ni Paul VI? Vicarius Filii Dei. Ano pa ang sabi ng Catholic Encyclopedia ninyo? Balikan natin. Ito, hindi niya pwedeng tanggihan ito eh. Dahil napakaliwanag dito. Ito, balikan natin yung inyong Catholic Encyclopedia. Ito ha. Inyong Catholic Encyclopedia, ang sabi, yan ay official title. Huwag ka na kasi makulit. Ayan Vicar of the Son of God, Latin, Vicarius Filii Dei, a title of the Pope. Vicar of Christ, Entry Catholic Encyclopedia 1913, Volume 15, page 403. Title pala ng Pope eh. Sino ang gumamit? Si Nicholas III is employed as equivalent for the Vicar of Christ. Kaya yung Vicarius Filii Dei, yung Vicar Son of God, at saka yung Vicar of Christ, pareho lang, sabi ng visitor. Kaya, stalwart, balik ka na sa 70. Kasi ito, hindi mo pwede tanggayin ito. Ito ay official title ng Papa ninyo, ayon sa mga dokumento ninyo. Ayon sa inyong dokumento mismo. Okay? So, yan lang, so, tinututulan mo yung inyong dokumento, bahala na ang Santo Papa ninyo sa inyo kung anong action sa iyo na tumututol ka sa kanya. Okay? So, ayan. Excommunicate nyo na si stalwart kasi tinututulan niya yung Papa ninyo sa Roma eh. Okay, so yun. time na bro. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang final conclusion din ng affirmative. So dito nagtatapos ang ating debate at before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna silang bigyan ng time, magpasalamat at doon sa makakapanood pa nito sa ating mga channel or sa ating nagre-review ng after ng live debate natin, meron tayong mga record. So, nahin natin si Brother Denmar. By the way, I hope na hindi nyo na mababanggit yung about sa debate. At purong pasasalamat na lang ito. Brother Denmar, proceed ka muna.
Una-una, salamat sa ating Panginoon na siyang nagbigay ng pagkakataon sa atin upang maglahad ng kanyang katotohanan. At maraming salamat kay Brother Rasha na siyang nag-moderate, nag-record at nag-timer sa atin. At syempre, sa ating kapatid pa rin natin ito baka man nasa labas. Brother Stalwart, no, si Brother Alfred Nguho. Makita tayo sa Jensen next year, kapatid, sa Jensen ulit ang pre-media, no? So ayan, so pinasasalamatan natin at grupo ng Advent Biblical Ministry. At siyempre yung ating mentor, Dr. Rocky Tulog. Shout out sa iyo. At ako po yung inyong mapapanood sa programa nating Ayon sa Nasusulat sa Facebook at sa YouTube, Brother Denmar Santiago. At saka sa Straightforward, ang Straightforward ay 6:30 to 8 every Sunday at ang Ayon po yan, except Saturday from 8 to 9:30. So yan lamang po at kayo po'y pagpalain ng ating Panginoon. At muli mga kapatid, ang inyo pong maliit na lingkod, Brother Denmar Santiago. Nagpapasalamat sa lahat na sumusuporta, nagtitiwala at patuloy na nanonood sa ating online ministry. Maraming pong salamat mga kapatid. Okay, so mga kapatid, kung gusto nyo suportahan yung group ni Brother Denmar, meron siyang binabanggit doon, Advent Biblical Ministry. Shoutout sa inyong lahat dyan at please, kung meron silang mga page at YouTube, kung gusto nyo magsuri, pwede kayong mag-subscribe, follow na lang. At dito tayo mga kapatid sa ating Brother Den. Brother Stalwart, salamat bro. Okay, first of all, I would like to thank the moderator. Sana hindi lang ito ang pag-akyat natin sa kanyang platform. At nanibago tayo sa mga rules, no? At thank you din sa affirmative kang Brad Denmar. Binigyan tayo ng magandang laban ngayong gabi. At sa lahat ng mga nanonood, chill lang kayo dyan mga kaibigan. Ito ay isang talakayan lamang, hindi po personalan. Isang ano lang ito, isang argumento sa pagitan ng ating mga paniniwala. Huwag tayong magpadala sa emosyon natin. No? Maraming salamat. Sa mga opisyal namin, Sir Nestor Salas, sa aming mga kasamahan, Bro Christian, si Brad Winnie, aming sekretary, at sa mga ano namin sa Maynila, mga kasamahan, Brad Jeff Australia, at sa marami pa, sa president namin sa CF Lamp, Bro Danny Paloma, vice namin si Paisones, at saka sa president din ng Catholic Faith Defender, Brad Ryan Miliano, at saka sa vice nito na Brad Wendell Talibong, at sa mga board of governors. Magandang gabi sa inyong lahat at sa mga kaparian natin. Sana papatuloy tayo sa pag-explore, no? At i-pray natin mga kaibigan yung mga kasamahan natin na hindi pa nakabalik at hindi pa nakasama sa ating kawan, no? Sana ipagpalain tayo ng may kapal. Pasensya na kayo sa aking Tagalog kasi minsan Bisaya, minsan Tagalog din. Sana masanay tayo diyan. Magandang gabi, Mr. Moderator, balik sa iyo. Okay bro, meron ka bang mga program bro? Baka gusto mo silang imbitahan bro or mga page ba yan or sa YouTube channel? Meron akong mga kaibigan na may program. Ako minsan lang din kasi sa akin kasi minsan lang yung ng Gumo, Anle. Yung page ko din, pakipollow na lang mga kaibigan at saka yung page natin sa mga kaibigan nito, natin. Bro? Anong pangalan? Itong ginagamit ko bro, official page ko ito. Ito. Stalwart. Tapos yung page ng kaibigan natin na taga Tagbina, Way Sukod sa Baos, at saka yung Yagyagan sa Kamatuoran, no? Pakipalo na lang po mga kaibigan sa kanila. At saka sa iba pang page, magandang gabi. Salamat Mr. Moderator, Bro Rasha.